The proposed move to hold the proceedings in the afternoon remains up in the air, with the impeachment court expected to decide on this matter on Wednesday. Balikan natin si Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter? May maugo nga ang issue na ibalik sa hapon ang impeachment trial para naman magkaroon ng mas mahabang oras ang paglilitis. Pero ayon dito kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, sa Miyerkules, August 26 ay mapagpapasyahan na nila ang nasabing schedule at maari naman anyang masimulan agad ito next week kapag nagkasundo na ang mayorya ng mga senator judges at ang dalawang panig, ang prosekusyon at depensa. Pagkalipas kasi ng August 26 na trial, September na yung balik ng pagdinig dahil holiday sa Lunes, August 31 na National Heroes Day. Pa rin pinagpapasahan ng pinal kung kailan gagawin yon. Siguro ngayong by Wednesday, we have to decide kung gagawin yon. Kasi kung gagawin mo yun, dapat i-announce 1 week before. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na itong weekend na suportado ng mayorya ng Senate Majority Bloc ang panukalang ilipat sa hapon ng impeachment trial mula alas 2:30 hanggang alas 7 ng gabi at maaari pa itong palawigin kung kinakailangan. May kaugnay naman sa nagpapatuloy ngayon na impeachment trial day 17. Umabot lamang ng 30 minuto o humigit kumulang 30 minuto ang isinagawang cross-examination dito kay Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. At ang nagtanong nga sa kanya ay itong si Attorney Lyndon Miguel Bacuel. At ayon na doon sa kanyang pagtatanong kanina ay kanyang binalikan yung mga naging trabaho ni Gina Acosta. Dexter, may reaksyon na ba ang defense doon sa sinabi ng ilang member ng prosecution na smoking gun itong testimony ni Gina Acosta, itong disbursing officer ni VP Sara Duterte? Katunayan sinabi niya na si VP Sara mismo ang nag-order sa kanya na ibigay kay Colonel Raymond Lachica ng head of ng kanyang security group itong 125 million pesos na confidential funds. Oo, yan isa sa mga tatanungin natin mamaya pag nagkaroon na ng press conference itong depensa pagkatapos nitong impeachment trial ngayong hapon na inaasahan natin matatapos ng alas 2 o alas 2:30 para bigyang daan itong regular session ng Senado. Pero sa cross-examination kanina iginiit nitong si Gina Acosta doon sa pagtatanong ng defense lawyer na yung kanyang trabaho bilang SDO ay nung nasa Davao siya, sinimulan nga yung pagtatanong sa cross-examination, nung nasa Davao siya mula 2018 hanggang 2022, naungkat na wala namang audit memorandum na inisyu ang COA sa kanya at kay Mayor Sara Duterte, wala ding notice of suspension, wala ring notice of disallowance. In-establish din ng depensa na bilang SDO ay walang access itong si Acosta sa mga confidential operations ng OBP, wala siyang law enforcement background, wala siyang access sa mga confidential info at wala siyang security clearance para alamin yung mga confidential information at activities on the ground. Actually, may tinutulan yan ng prosecution kanina, ng the way ng pagsasagawa ng cross-examination nitong si Attorney Bacuel ng depensa, citing yung Supreme Court jurisprudence na kapag adverse yung witness sa prosecution, pagdating sa cross-examination ay hindi mo pwedeng tanungin ang witness doon sa mga issue na hindi natalakay doon sa direct examination. Pero ito ay in-overrule ng presiding officer kaya nagpatuloy na pagtatanong itong si Attorney Bacuel kay Acosta at dito lumabas na yung mga confidential fund nakapag-submit sila sa budget department ng mga requirements na hinihingi at ito ay inaprobahan ng budget department at maging ng Pangulo at ibinigay ito sa Office of the Vice President. Maraming salamat, Dexter Ganibe, live mula sa Senado.